Sa oras pong ito ay maaari po nakikita po natin ang nagaganap at nangyayari po sa ating pong kapaligiran, even po sa international issue. Alam niyo po ba lahat ng nangyayari po na yan po ay nakatala lahat sa Bible. In the book of Matthew chapter 24, in the last day, sabi po doon sa Holy Scripture ay magkakaroon ng mga salot, magkakaroon ng mga kagutuman, magkakaroon ng digmaan ng bawat bansa laban sa kapwa bansa, kaharian sa bawat kaharian, at manlalamig ang pag-ibig ng napakaraming tao. Even po sa ating pong gobyerno, sa lahat ng opisyalis po ng ating gobyerno ay mula noon hanggang ngayon ay wala pong tigil ang bangayan. Hindi po sila makapag-focus sa dapat po nilang pagpokusan, sapagkat sila po'y patuloy na nag-aaway-away, nagsisiraan para po sa kanyang sariling interest lamang. Nakalulungkot po, lahat po yan ay nakatala po sa Bible. At yun po nagaganap po ngayon na giyera sa pagitan po ng Israel at ng Iran at ng Amerika, at ngayon po'y marami na po na nadadamay. Kapag ito po ay hindi po nakialam ang Diyos, kapag hindi po namagitan ng Diyos, ito po ay magkakaroon po ng domino effect worldwide. Magkakaroon po ng tuloy-tuloy po na pagtaas po ng petrolyo. At kapag tumaas po ang gas, ang petrolyo, sa international market, domino effect po yan. Lahat po ay apektado, buong mundo. At yan po ang sinasabi ng Biblia. Sa huling panahon, magkakaroon ng kahirapan. Pero ang mga tunay na anak ng Diyos, ang mga tunay na nagtitiwala at umaasa sa Panginoon Diyos, kahit kailan ay hindi po maaapektuhan. Naniniwala po ba kayo doon? Sapagkat ang mga tunay na anak ng Diyos ay nagugulumihanan ang mga tao sa buong mundo. Pero ang mga tunay na anak ng Diyos ay kalmado lang, nananatiling sumusunod sa katapatan ng Diyos. Kung maaalala niyo po ang panahon ng pandemic, halos kulang 3 taon ng panahon ng pandemic. Year 2020, ang buong mundo, 2020, March 15 po kasi, ibinaba sa ating bansa ang talagang lockdown. At halos 1 taong mahigit po yun. Na-paralyze po ang ekonomiya ng buong mundo, ng bawat mayayamang bansa. Pero makikita po natin, lahat po ng tunay na naglilingkod sa Diyos, hindi pinabayaan ng Diyos. Amen? Saksi po kayo doon. Hindi pinabayaan ng Diyos. Takot na takot ang mga tao sa buong mundo. Pero ang mga tunay na nagtitiwala at hindi nagpaapekto, nagtuloy-tuloy lang sa paglilingkod sa Diyos, never pinabayaan ng Diyos. Kaya po mga kapatid, ito pong nangyayari at nagaganap sa ating kapanahunan. Huwag po tayo magugulumihanan. Huwag po tayo magpapaapekto. Basta tayo po ay mag-focus lang sa dapat po nating pagpokusan, ang patuloy na pagsunod, paglilingkod at pagbibigay ng parangal sa Diyos, never tayong pababayaan ng Diyos. What should be our response about the second coming? Meron po kasing binanggit ang Panginoon sa John chapter 14, verse 1 to 3, na siya po ay babalik sa langit. At sa kanyang pagbabalik sa langit, sabi po ng Panginoon, sabi po niya sa kanyang mga unang alagad, huwag kayong mababalisa. Babalik ako. Sapagkat kung saan ako naroon, ay dudoon din kayo. Ipaghahanda ko lang kayo ng matitirhan. Kapag nakaprepare na ang inyong tirahan sa langit, ako'y babalik at ipagsasama ko kayo. Ito po ang pangako ng Panginoon na dapat po na iukit po natin sa ating mga puso at isipan. Huwag po nating balisahin. Huwag po natin takutin ang ating mga sarili. Huwag po tayong magpapaapekto sa anumang nagaganap at nangyayari sa kapaligiran at sa buong mundo.
Ang lagi po nating ilagay sa puso't isipan ng bawat isa po sa atin ay ang kung ano ang sinabi at pangako ng Diyos. Ako'y babalik. At sa aking pagbabalik, isasama ko kayo. Walang nakakaalam ng pagbabalik ng Panginoon. Sa isang kisap mata, a twinkle of an eye, babalik ang Panginoon. Hindi para sa mga makasalanan, kundi para sa mga taong nagpatuloy ng tapat na sumusunod, naglilingkod sa Panginoon. Doon siya babalik. Ang ating kapanahunan is under grace. Mabuti at masama, pinasisikat ng Diyos ang araw. Sa mabuti at masama na mga tao nabubuhay sa ibabaw ng mundo, pinauulan niya para sa mga mabubuti at masama. Pero sa kanyang pagbabalik, the second coming of Jesus Christ, hindi na po siya babalik para sa mga taong masama. Para sa mga taong walang naging panahon sa Diyos. Para sa mga taong binaliwala ang Diyos. Siya ay babalik para sa mga taong tunay na sumuko, nagbalik loob sa Diyos, at sumunod, naglingkod sa Diyos. Doon siya babalik. Mga kapatid, sabi nga ng Lord, sa aking pagbabalik, meron 2 babaeng gumigiik. Yung isa'y maiiwan at yung isa'y mawawala. Merong 2 lalaking nagtatrabaho sa bukid. Yung isa'y mawawala, yung isa'y maiiwan. Ito ang sinabi ng Panginoon. Meron talagang kukunin ang Panginoon, kaya nga siya babalik. At merong maiiwan sa pagbabalik ng Panginoon. Ito yung mga taong nagpatuloy sa katigasan ng ulo. Nagpatuloy sa kasalanan. Nagpatuloy sa mundong ibabaw na ang kanyang ginagawa ay pawang kanyang kagustuhan lamang, hindi para sa kalooban ng Diyos. Kaya mga kapatid, always prepare. Maging handa tayo. Hindi natin alam. Baka mamayang hapon, bukas, makalawa, sa isang linggo, sa isang buwan, pwedeng bumalik ang Panginoon upang kunin na niya ang bawat isang babalikan niya. Kalabitin niyo nga po yung inyong katabi. Tanungin niyo po, kapatid, nakahanda ka na bang balikan ng Panginoon? Ito ang tanong. Nakahanda na ba tayong balikan ng Panginoon? Kung hindi pa, i-check po natin ang ating mga puso at isip. Sapagkat ang babalikan lang ng Panginoon ay mga tunay na babae at lalaki na tinanggap ang Panginoon bilang personal Lord and Savior at kanyang tinalikuran na ang lahat ng kanyang kasalanan at nagpapatuloy ng sumunod sa Panginoon sa anumang sitwasyon at anumang kalagayan. Sila ang overqualified na babalikan ng Panginoon sa ikalawang pagparito. Kaya mga kapatid, huwag po tayo magpapaapekto. Huwag po tayong magpapadala sa anumang pangyayari, naririnig, nakikita natin sa ibabaw ng mundo na po pwedeng pumigil sa atin sa pagpapatuloy natin sa pagsunod sa Panginoon. Sapagkat anumang oras, anumang araw, po pwede nang bumalik ang Panginoon. What should be our response about the second coming? Ano nga ba
ang po pwede nating maging tugon sa ikalawang pagparito ng ating Panginoon? Tayo ba'y patuloy na matatakot? Tayo ba'y patuloy na magpapatuloy sa kasalanan? Tayo ba'y patuloy na panghihinaan ng loob? Tayo ba'y patuloy na manlalamig, tatalikod sa ating pananampalataya? Tayo ba'y patuloy na manghihinawa at hindi nasusunod sa Panginoon? Ito ba ang po pwedeng maging response ng bawat isa po sa atin? Ano ang po pwedeng maging tugon ng bawat isa po sa atin sa nalalapit na pagbabalik ng ating Panginoong Hesukristo? Number 1, we should look forward to it. Kailangan natin panibigan ito. Hindi natin kailangan katakutan ang nalalapit na pagbabalik ng Panginoon. Ang tunay na mga mananampalataya na kumilala kay Kristo ay nasasabik na sa kanyang pagbabalik. Sapagkat alam niya sa kanyang sarili, siya'y isasama. Siya ay kabilang na isasama ng Panginoon sa kanyang pagbabalik upang maranasan na niya ang manirahan doon sa kalangitan. Ito ang tunay na dapat nating maging tugon sa nalalapit na pagbabalik ng ating Panginoon. 2 Timothy chapter 4 verse 8. Makakamtan ko na ang koronang nakalaan sa mga matuwid. Sa araw na iyon ang Panginoon na siyang makatarungang hukom ang siyang magpuputong sa akin ng korona. Hindi lamang sa akin, kundi sa lahat ng nananabik sa kanyang pagbabalik. Ito yung nararamdaman ni Pablo. Bilang isang Kristiyano at mananampalataya na tapat na sumusunod sa Panginoon. Kahit ano yung naranasan niya, kahit ano yung kanyang pinagdadaanan sa buhay, nasasabik siya sa pagbabalik ng Panginoon upang maranasan niya na siya'y putungan ng korona mula sa ating Panginoon. Excuse me. Sabik na sabik siya sa pagbabalik ng Panginoon. This is the right response to all those true believers in Christ. Hindi tayo kailangang matakot. Hindi tayo kailangang magulumihanan. Dapat masabik tayo. Ma-excite tayo. Ito na. Ito na. Ito na ang mga sign. Ang Panginoong Hesus, ako ay kukunin na. Kaya lang, kung ang isang tao ay nag-i-enjoy pa sa pamumuhay sa kasalanan, kung ang isang tao ay lugmok sa pag-iintindi, pag-aalala sa mga problema at pagsubok, hindi makamove on, hindi makaahon-ahon sa kanyang mga problema at pagsubok, hindi sa ma-excite sa pagdating ng Panginoon. And I tell you kapatid, kapag ganyan ang naging mentalidad ng bawat isang tao, meron siyang relihiyon, pero wala siyang tunay na relasyon at pananampalataya sa Panginoon. Kawawa lang. Bakit? Sapagkat maiiwan siya. Alam niyo ba, pag naiwan ng isang tao, pagka kinuha na ng Panginoon, ang mga tunay na sumampalataya sa Kanya, merong 3.5 years sa panahong iyon, lalaganap ang tunay na kasamaan. Ang maghahari ay Antichrist. Pahihirapan ng sobra ng dyablo ang lahat ng taong naiwan. Doon papasok na hindi ka makabibili, hindi ka makapagbibili, hindi ka makapaghahanap buhay, hindi ka makabibili ng mga kailangan mo sa pangailangan mo para mabuhay kapag wala kang tatak ng 666 sa noo o sa kanang kamay. Kung putol ang dalawang kamay mo, ang tatak mo sa noo. Kapag meron kang tatak sa noo, kaya ka lang makabibili. Pero kapag wala kang tatak, hindi ka makabibili. Hindi ka makapagbebenta kahit ano ang meron ka kasi wala kang tatak ng 666.
Iaalaw ng Diyos ang sobrang kahirapan, sobrang kaguluhan, sobrang takot, sobrang pangamba sa buong mundo. Bakit? Yun ang parusa ng Diyos sa mga taong hindi binigyan ng panahon at oras ang Diyos sa ilalim ng grasya at biyaya ng Diyos. Ngayon po'y nasa ilalim tayo ng biyaya ng Diyos. Malaya po tayo. Kahit ikay namumuhay sa pagkakasala, kahit nagpapatuloy ka sa pagkakasala, kahit patuloy mong ginagawa ang mga lihim na kasalanan, pero dahil tayo nasa ilalim ng grasya ng Diyos, patuloy na isinusuplay ng Diyos ang hangin, ang ulan at araw na kailangan natin sa mabuti at masama. Pero sa kanyang pagbabalik, para kunin na niya ang mga tunay na sumampalataya at namuhay ng kalugod-lugod sa kanya, maiiwan ang mga tao. Sa ibabaw ng mundo, mararanasan ang sobrang kapighatian. Hahanapin nila ang kamatayan sa ibabaw ng mundo, pero hindi nila masusumpungan. Church, panahon na po para po tayo ay magkaroon ng spiritual wake-up. Baka po tayo ay nalilibang. Masyado po tayo nagpopoko sa maraming bagay sa kapaligiran. Pero nakakalimutan po natin ang pangako ng Panginoon, siya ay babalik. Pero nakalulungkot sa pagbabalik ng Panginoon kapag tayo ay hindi napasama. Maglulupasay ang bawat maiiwan. Susumpatan ng Panginoon, susumpain ng Diyos, pero huli na ang lahat. Pero sa kabila ng lahat ng hirap at pasakit na kanyang pagtitiisan, pero kung patuloy niyang siya'y mananampalatayang naiwan at hindi niya isusuko ang pananampalataya sa Panginoon, may pag-asa na baka siya'y maligtas pa. Pero bakit? Bakit na naisim pa ng bawat isang nakakilala sa Panginoon ang maiwan ka at maranasan mo ang kapighatiang walang kaparis? Kung meron namang pagkakataon na sa pagbabalik ng Panginoon ay makasama ka, makasama ako, at makasama tayong lahat. Bakit hindi natin samantalahin? Ang tanong, ano ang tugon mo sa pagbabalik ng ating Panginoon? Gaya ni Pablo, sabik na sabik siya. Sabik na sabik siya na siya'y balikan na ng Panginoon. Bakit? Sapagkat handang-handa na siya. Tinalikuran na niya ang mga dapat niyang talikuran. Winalang kabuluhan niya ang mga bagay na pinahahalagahan niya nung araw na wala pa siyang tamang relasyon sa Panginoon, upang bigyan ang higit na lalong mahalaga ang pagkakilala sa Panginoong Hesukristo. Ngayon, napakaraming taong nagsasabi na meron siyang relihiyon. Meron siyang pagkilala sa Panginoon. Pero ang tanong, ano ang pinahahalagahan niya higit sa kanyang buhay? Ang Panginoon ba o ang mga bagay na itinatangi niya sa kanyang sarili? Sa ating kapanahunan, hindi tayo makapagsisinungaling. Hindi tayo makapagtatago sa harapan ng Diyos. Alam ng Panginoon ang laman ng isip at laman ng puso natin. Alam niya kung ano ang higit na pinahahalagahan ng bawat isa sa atin. Higit mo bang pinapahalagahan ang mga bagay na ipinagkatiwala sa iyo ng Panginoon kaysa sa Panginoon? Higit bang pinahahalagahan mo ang hanap buhay mo kaysa sa Panginoon? Higit bang pinahahalagahan mo ang mga bagay na meron ka higit sa Panginoon? Kahit sabihin mong higit na pinapahalagahan natin ang Panginoon, pero alam na alam ng Panginoon ang laman ng puso at isip natin.
walang makapagtatago sa harapan ng Panginoon. Second point, we need to be prepared to it. Kailangan po nating maging handa. Hindi masamang maghanda sa future ng ating mga anak. Hindi masamang maging handa paghandaan ng future ng ating buhay. Hindi masamang maghanda para sa ating pamilya. Pero, higit sa lahat, i-prepare po natin ang ating mga sarili sa pagbabalik ng Panginoon. Baka abalang-abala tayo sa napakaraming bagay na pinagkakaabalahan natin, pero nakalimutan natin paghandaan yung nalalapit na pagbabalik ng Panginoon, na kung saan babalikan na niya ang bawat isang tunay na sumampalataya at sumusunod sa kanyang kalooban. Mark chapter 13 verse 35 to 37. Gayun din naman, magbantay kayong lagi dahil hindi ninyo alam kung kailan darating ang Panginoon ng sambahayan. Ito'y maaaring sa takip silim, sa hating gabi, sa madaling araw, o kaya'y sa umaga. Baka siya'y biglang dumating at marat ng kayong natutulog. Ang sinasabi ko sa inyo'y sinasabi ko sa lahat, maging handa kayo. Listen carefully. Itong binabanggit sa Mark chapter 13, verse 35 to 37, na sinasabi ditong baka po pwedeng bumalik ang puno ng sambahayan, maaari sa takip silim, sa umaga, sa gabi, sa madaling araw, o sa umaga. At baka sa kanyang biglang pagbalik na walang nakakaalam, ay marat ng kayong natutulog. Maging handa kayo. Mga kapatid, ito'y patungkol sa pagbabalik ng ating Panginoong Hesukristo. At yung binabanggit na po pwedeng bumalik siya sa takip silim, sa umaga, sa tanghali, sa umaga, sa gabi, sa madaling araw, ibig sabihin, ang pagbabalik ng Panginoon ay walang po pwedeng makaalam ng eksaktong araw, taon, oras. Siya'y babalik na walang nakakaalam. Kaya ang binibigyan diin ng Mark chapter 13 ni Apostol Marcos, sa anumang panahon, anumang pagkakataon, anumang oras, dapat always prepare. Lagi tayong handa. Bakit? Kasi pag siya'y biglang dumating na natutulog ang isang tao, hindi siya makakasama. Ano yung ibig sabihin natutulog? Hindi po yun literal na tulog. Baka yung spiritual life natin nakaprosen. Nagpa-apekto ang maraming Kristiyano sa mga bagay na nangyayari, naririnig, nakikita niya sa kapaligiran, sa kanyang buhay, nagpa-apekto siya. At yung kanyang spiritual relationship sa Panginoon ay nanlupaypay, nanlamig, nakatulog. Nawala ng apoy, nawala ng alab. Church, i-prepare po natin yung ating mga sarili. Huwag kang papayag na sa anumang panahon, anumang pagkakataon, anumang sitwasyon, anumang pinagdadaanan mo, anumang nangyayari, anumang nagaganap, anumang pagsubok, anumang problema, anumang kapighatian, anumang kalungkutan, anumang hadlang, ay manlalamig ang iyong relasyon sa Panginoon. Huwag kang papayag. Sa bawat sitwasyon, bawat pagkakataon, patuloy mong pagningasin, patuloy mong pag-alabin, patuloy mong pag-apuyin ang iyong pananampalataya, ang iyong relasyon, ang iyong pagsunod sa Panginoon, sapagkat kung anumang oras bumalik ang Panginoon, ikaw ay makasama.
Kailangan po nating maging handa. Excuse me. Always prepare. Baka hindi mo namamalayan. Kaya hindi ka move forward. Kaya hindi ka makasunod sa Panginoon. Kaya hindi ka makapag-serve sa Panginoon ng may pag-ibig, may alab. Kasi ang dami mong isinaalang-alang sa buhay mo. Ang daming humahadlang sa buhay mo. Ang daming nakakaapekto sa buhay mo. Kapatid, normal ang buhay sa ibabaw ng mundo sa mga intindihin, alalahanin, problema, pagsubok, sakit, karamdaman, kaguluhan. Normal po yan. Dahil tayo nabubuhay sa mundong ibabaw. Pero ang sinasabi ng Lord, sa kanyang pagbabalik, ang nais niya na madatnan ay nag-aalab, nag-aapoy, nagniningas. Na ibig sabihin, consistent, hindi nababago ang kanyang pagsunod, ang kanyang pagmamahal, ang kanyang paglilingkod sa Panginoon. Hindi nagpapa-apekto. Tuloy-tuloy na ginagamit niya yung kanyang buhay, yung kanyang talents, yung kanyang ability, yung kanyang resources, o whatever na ipinagkatiwala sa kanyang Panginoon. Lahat ito ginagamit niya for the glory of our Lord. Hindi naging stagnant. Bagkus, nagpatuloy na may alab, may sigasig sa pagmamahal at pagsunod sa Panginoon. Anumang oras, anumang panahon, na kaya ang Panginoon sa kanyang biglang pagbabalik, siya ay kabilang sa isasama ng ating Panginoon. Na ang babagitin ng Lord sa kanya, welcome, my good and faithful servant. 2 words lang po ang sasabihin ng Panginoon. Mabuti at tapat na aking lingkod, halika. Ang mabuti at tapat na mga lingkod at mananampalataya, ito yung tuloy-tuloy, hindi nagpaapekto, hindi nagpatinag, hindi huminto, hindi tumigil, hindi lumihis, anuman ang kanilang sitwasyon sa buhay. Third point, we need to wait for it. Kailangan nating hintayin ito. Hindi natin dapat ito katakutan, kundi dapat iniintay natin ito ng buong kasabikan, yung pagbabalik ng ating Panginoon. Bakit? Kasi handa na tayo. Yung hindi po nag-iintay sa pagbabalik ng Panginoon, hindi pa siya handa. Gusto pa niyang magtampisaw sa lusak ng kasalanan sa mundong ibabaw. Nag-i-enjoy pa siya. Nag-i-enjoy pa siya sa kanyang buhay sa lusak ng kasalanan sa mundong ito. Kaya hindi siya nag-iintay sa pagbabalik ng Panginoon. Pero ang mga tunay na lumalakad ng may katuwiran, may katapatan sa Panginoon, naiinip na sa pagbabalik ng Panginoon. Inip na. 1 Corinthians chapter 1 verse 7, kaya't hindi kayo nagkukulang sa anumang pagpapala. Habang hinihintay ninyong bumalik ang ating Panginoong Hesukristo. Tingnan niyo po yung napakalaking difference na mga inip na sabik na sa pagbabalik ng Panginoon.
hindi pagkukulangin. Sa anumang klaseng pagpapala, ang mga tunay na sabik, tapat na naglilingkod, sumusunod sa Panginoon, anuman ang nangyayari at nagaganap sa kapaligiran at sa kanyang buhay. Hindi kailanman pagkukulangin ng Panginoon. Paano ka magagulumihanan? Paano ka magiging lugmok? Ang laki po ng kaibahan. Pero tingnan niyo po, napakaraming tao. Kaya hindi makasunod sa Panginoon. Kaya hindi patuloy na mapasalamatan, maparangalan ng Diyos. Lagi po niyan dahilan may problema siya, may pagsubok siya. Hindi siya makaahon-ahon sa problema at pagsubok. At yung problema na yon, yung pagsubok na yon, yung kumunoy ng problema na yon, ang naglulubog sa kanya para lalo siyang hindi makasunod sa Panginoon. Siya po ay nadadaya ng dyablo. Ang tunay pong merong tapat na relasyon at pananampalataya sa Diyos. Kahit ano ang nangyayari sa buhay niya. Kahit negatibo ang nangyayari sa buhay niya, ang priority niya, patuloy niyang pararangalan, papupurihan, paglilingkuran ng buong katapatan ang Diyos na makapangyarihan sa lahat. Di ba? Si Habakuk, lagi ko pong sinasabi sa inyo, Habakuk chapter 3, verse 17 to 18, or 16 to 18. Sabi ni Habakuk, hindi man magbunga ang aking mga pananim. Daanan man ng salot ang aking mga pananim. Mamatay man ang aking mga alagang hayop, tupa, baka, kambing. Sabi ni Habakuk, ang Diyos pa rin ang aking tunay na kaligayahan. Siya ang aking tunay na kaligtasan. Nakita niyo si Habakuk? Na kahit yung kanyang kabuhayan, lahat ito ay mawala. Sobra siyang magkaproblema, pero sabi niya, ang Diyos pa rin ang aking tunay na kaligayahan. Ang dami pong tao nagsasabing may takot sa Diyos. Ang dami pong tao nagsasabing mayroong relihiyon. Pero pag may problema at pagsubok, ano po sinasabi? Galit sa Diyos. Ano po sinasabi? Sinusumbatan ng Diyos. Mali. Ang tunay na taong merong tamang relasyon sa Diyos, kahit baliktad ang nangyayari sa kanyang buhay, patuloy niyang pararangalan, pasasalamatan ang Diyos sa kanyang buhay. Si Pablo nangangaral lang ng salita ng Diyos. Si Pablo gumagawa lang ng himala. Pero ano naranasan? Walang ginagawang kasalanan. Anong ginawa niya? Anong ginawa sa kanya? Binugbog siya, kinaladkad siya, hinubaran siya, nilatiko siya. Silang dalawa ni Silas. Sa Acts chapter 16. Binugbog, sinampal, nilatiko, ipinabilanggo, ikinadena ang mga paa at kamay. Walang ginagawang kasalanan, naglilingkod sa Diyos. Sila yung may karapatan na magalit, sumbatan ang Diyos. Pero ano ginawa nila nung maghahating gabi na? Bugbog sarado mula ulo hanggang paa. Nabugbog, nabilanggo, hindi dahil nagnakaw, dahil naglingkod sa Diyos. Sinumbatan ba ang Diyos? Nagalit ba sa Diyos? Hindi. Ano ginawa? Nung hating gabi na, sila ay umawit, nagpuri sa Diyos, nagpasalamat sa Diyos, sumamba sa Diyos, at nanalangin, nakipag-usap, nagpasalamat sa Diyos. Kahit baliktad ang nangyari sa buhay nila, pero patuloy na sinamba, pinarangalan ang Diyos na makapangyarihan sa lahat. Ngayon nakalulungkot, hindi makasamba, hindi makapunta ng araw ng linggo sa church para parangalan, para pasalamatan natin. Bakit? Dahil lang sa hanap buhay. Na hindi niya alam yung hanap buhay na yon, ang nagbigay sa kanya ang Diyos.
Ang Diyos ang nagbigay sa kanilang hanap buhay, pero nagiging dahilan para hindi makapagpatuloy na sumamba sa Diyos. Maraming tao nagsasabing may pananampalataya, hindi makapunta ng church pag linggo dahil unahin, hanapin ang kabuhayan kaysa sa Diyos. Nakalimutan niya ang sinabi ng Panginoon. Kung uunahin niyo lang ang aking katuwiran at kaharian, pawang lahat ng bagay, idaragdag ko sa inyo. Lumiit ang pananampalataya. Hindi muna ako maglilingkod sa Diyos. Hindi muna ako magpupuri sa Diyos. Hindi muna ako pupunta doon sa church para parangalan, sambahin ng Diyos. Bakit? Kasi meron akong uunahin na dapat bayaran. Ano sabi ng Panginoon? Kung kayo'y hiwalay sa akin, wala kayong magagawa. Habang tayo'y inuuna natin ang sarili nating kaparaanan, habang tayo'y patuloy na inuubos natin ang ating sariling lakas at katuwiran at pinabayaan tayo ng Diyos, lalo lang po tayong walang magagawa. Pero kapag inuna nating paglingkuran, parangalan, sambahin ang Diyos, sabi ng Panginoon, lahat ng pangangailangan mo isusupply ko. Alam niyo po, bilang inyong pastor, I want to testify to all of you. Ako po ay dating negosyante, pero sumurrender sa Lord. Nag-full time. Saan ko kukunin ang pambayad ng church na ito? Saan ko kukunin ang pambayad ng kuryente natin buwan-buwan? Ako naka-full time. Pero nakita niyo po, dito po sa lugar na ito, dito lang po sa lugar na ito, this coming December, magli-5 taon na tayo, na umuupa ang laki ng gastos natin. Pero alam niyo po, dahil inuuna nating maglingkod sa Diyos with my whole family, never tayong pinabayaan ng Diyos. Never. Never tayong pinabayaan ng Diyos. Bakit? Pangako niya po yun. Kapag pinaglingkuran natin ang Panginoon, inuna natin siya, sabi ng Lord, God will provide. God will provide. Alam niyo po yung offering natin at tithes natin dito, kulang pa po. Kulang pa po sa mga bayarin. Pero makita niyo po, hindi tayo pinagkulang, hindi tayo pinabayaan ng Diyos. Tapat ang Diyos. Kapag inuna mo siyang paglingkuran, kapag inuuna mo siyang i-glorify, kapag inuuna mo siyang sundin, tapat ang Diyos. Ibinubukas niya ang kalangitan. Ibinubukas niya ang pintuan at bintana ng kalangitan upang ikaw ay supplyan sa lahat ng iyong pangangailangan. Hallelujah. Praise God. Purihin ang Diyos. Tayo po independent church. Wala pong naka-umbrella sa atin na church. Wala po tayong mga foreigner na supporters. Wala pong church na nakasupport sa atin. Independent church po tayo. Pag sinabing independent church, wala tayong ibang inaasahang suporta. Tumatayo tayo sa pananampalataya sa pangako ng Diyos na siya ang tutulong at magsusupply sa lahat ng ating pangangailangan. Kaya po, ito sinasabi ko po sa inyo, ang buhay po ng inyong lingkod at simbahang ito ay isang buhay na patotoo kung papaanong ang Diyos ang nagsusupply sa lahat ng pangangailangan natin. Dahil yun ang sabi ng Panginoon. Kaya hindi mo kailangang ubusin ang lakas mo. Hindi mo kailangang itorete ang isip at puso mo para unahin mong gumawa ng paraan at makalimutan mo ang Diyos. Di ko sinasabing kayo huwag maghanap buhay. Maghanap buhay kayo, magpakasipag kayo.
Pero huwag na huwag niyong kakalimutan na unahin ang Diyos sa lahat ng aspeto ng buhay ninyo. Sayang ang sipag, sayang ang pagtsatsaga, nang dahil sa sipag at tiyaga kinalimutan niyo ang Diyos. It is useless. It is nothing. Pero magpakasipag kayo. Magtiyaga kayo. Pero sa lahat ng sipag at tiyaga niyo, lagi niyong uunahin ang pagsunod sa kalooban ng Diyos. Tatapatin ko kayo, ang Diyos ay tapat sa lahat ng tapat na nagmamahal at umiibig sa Kanya. Second point, next point, we need to expect it. Kailangang asahan natin ito. Mangyayari ito, magaganap ito yung pagbabalik ng Panginoon. We need to expect it. Huwag po tayo magugulat, huwag tayo matatakot sapagkat magaganap ito, yung biglang pagbabalik ng Panginoon. 2 Peter chapter 3 verse 12 to 14, habang hinihintay ninyo ang araw ng Diyos, magsikap kayong mabuti upang madaling dumating ang araw na ang kailangan ay matutupok at ang mga bagay na naroon ay matutunaw sa matinding init. Naghihintay tayo ng bagong langit at ng bagong lupa ng paghaharian ng katuwiran sapagkat ganoon ang kanyang pangako. Kaya nga, mga minamahal, habang naghihintay kayo, sikapin ninyong mamuhay ng mapayapa, walang dungis at walang kapintasan. Anong sabi? Habang nag-iintay tayo, habang nag-expect tayo sa pagparito ng Panginoon, tayo po'y mamuhay ng mapayapa, walang dungis at walang kapintasan. Ibig sabihin, tayo po'y mamumuhay ng merong katuwiran, may kalinisan. Huwag mong hahayaan na maimpluwensyahan ka ng mga kasama mo, ng mga kaibigan mo na hindi Kristiyano, na ikaw ay madudungisan sa iyong buhay o magbabalik sa kasalanan. Huwag mong hahayaan na ikaw ay magumon sa kaguluhan ng kaisipan, takot at pangamba. Dapat bilang ikaw ay nag-i-expect na ikaw ay nasasabik sa pagbabalik ng Panginoon, dapat lagi kang mayroong kapayapaan. Dapat lagi kang merong kagalakan. May kapanatagan. Bakit? Kasi ikaw ay tunay na anak ng Diyos. Hindi ka dapat nagpapa-apekto sa anumang takbo ng mundo. Sa anumang nagaganap sa buong mundo, dapat lagi kang merong kapayapaan, may kapanatagan, sapagkat yan ang dulot ng mga taong tunay na mayroong pananampalataya at pagsunod ng tapat sa Panginoon. Ikalima, we need to be patient to it. Kailangan natin maging matyaga. Anong sabi ng James chapter 5 verse 7 to 9? Mga kapatid, kaya nga't magtiyaga kayo hanggang sa pagdating ng Panginoon. Tingnan ninyo ang magsasaka, buong tiyaga niyang hinihintay ang kapanapanabik na ani ng kanyang bukirin. At minamatyagan ang pagpatak ng ulan. Dapat din kayong magtiyaga. Tibayan ninyo ang inyong loob sapagkat nalalapit na ang pagdating ng Panginoon. Mga kapatid, huwag kayong magsisihan sa isa't isa upang hindi kayo hatulan ng Diyos sapagkat malapit nang dumating ang Panginoon. Maging matyaga tayong lahat. Huwag tayong mag-aaway-away. Huwag tayong magsisisihan. Tang sabi ng Panginoon, dapat kayo maging matyaga. Tibayan niyo ang inyong loob sapagkat nalalapit na ang pagbabalik ng Panginoon. Kapag hindi ka naging matatag, kapag hindi ka naging matibay sa iyong pagsunod sa Panginoon, isang araw, po pwede kang bumagsak, po pwede kang tumalikod, po pwedeng makaatake ang kaaway sa iyo. At sa pagbabalik ng Panginoon bigla, na ikaw ay hindi naging matatag, nakalulungkot, na ikaw ay hindi mapasama sa pagbabalik ng ating Panginoon. Sino yung matatatag? Sino yung matitibay ang loob? Ito yung mga mananampalataya na nagpapatuloy
ng buong sikap, buong tiyaga, buong kapakumbabaan, at buong katapatan, anuman ang nagaganap at nangyayari sa kapaligiran. Tuloy-tuloy lang, consistent to obey with faithful heart, with humble heart. Hindi nagpapaapekto sapagkat sila ang tunay na may katyagaan sa pagsunod sa kalooban ng Panginoon. Next point, we need to endure it. Kailangan natin pagtiisan ang anumang sitwasyon, ang anumang pangyayari, ang anumang nangyayari sa ating kapaligiran, sa ating buhay. Kailangan lang nating magtiis, huwag kang manghihinawa, huwag kang susuko, huwag kang manlulupaypay, sapagkat hindi mo alam, malapit na palang bumalik ang Panginoon, bumigay ka pa, nakalulungkot. Ano po ang sabi ng Revelation chapter 2 verse 10 to 11? Pahayag, huwag kayong matakot sa mga pag-uusig na malapit mo nang danasin. Makinig ka. Ipabibilanggo ng dyablo ang ilan sa inyo bilang pagsubok. Magtitiis kayo sa loob ng 10 araw, manatili kang tapat hanggang kamatayan at gagantimpalaan kita ng korona ng buhay. Verse 11. Ang lahat ng may pandinig ay makinig sa sinasabi ng Espiritu sa mga mananampalataya. Ang magtatagumpay ay hindi makakaranas ng pangalawang kamatayan. Ang pangalawang kamatayan po yung pagbulusok sa dagat-dagatang apoy. Lake of fire. Yun po yung pangalawang kamatayan. Pero ang lahat na magiging matatag, magtitiis hanggang wakas, ay tatanggap ng putong ng buhay na ipagkakaloob ng ating Panginoon. Kapatid, huwag kang magpapatinag. Huwag kang bibigay. Huwag kang manghihinawa. Magtiis ka lang. Magtiis ka lang. Sabayan mo ng patuloy na tapat na pagsunod, sigasig, sipag sa Panginoon, sapagkat nalalapit na. Sa pagbabalik ng Panginoon, merong crown of life na ipagkakaloob sa iyo at sa ating lahat na magmumula sa ating Panginoon. Revelation chapter 3 verse 11 to 12, darating ako sa lalong madaling panahon. Kaya't ingatan mo ang mga tagubilin ko sa iyo upang hindi maagaw ni numan ang iyong gantimpala. Verse 12. Ang magtatagumpay ay gagawin kong isang haligi sa templo ng aking Diyos. At hindi na siya lalabas doon. Iuukit ko sa kanya ang pangalan ng aking Diyos. At ang pangalan ng kanyang lungsod, ito ang bagong Jerusalem na bababa mula sa langit, buhat sa aking Diyos. Iuukit ko rin sa kanya ang aking bagong pangalan. Sa lahat na magtatagumpay, na hindi hihinto, hindi titigil, hindi lilihis, hindi tatalikod, na kahit ano ang nagaganap at nangyayari sa kapaligiran, sa buong mundo, sa kanyang buhay, ay nagpapatuloy na mayroong katapatang sumusunod sa Panginoon. Tayo ay iuukit ng Panginoon sa atin ang pangalan ng bagong pangalan ng Diyos. Nasagisag na tayo isang tunay na hinirang at pinagpala ng Panginoon sa panahong darating sa isang bagong tirahan na ating mararanasan. Kaya lang, kapatid, ang kailangan mo, huwag kang manghihinawa. Patuloy kang magtiis. Patuloy ka lang magtiyaga sapagkat merong nakaamba na matinding gantimpala sa buhay ng bawat isa na tapat na sumusunod sa Panginoon. Second point, we need to pray for its fulfillment. Kailangan manalangin tayo para sa katuparan nito. Patuloy lang po tayong maging masigasig sa panalangin. Patuloy lang po tayong patuloy na magsama-sama na laging marubdob sa panalangin na may kapakumbabaan.
sa harap ng Diyos para po sa kanyang nalalapit na pagbabalik para tayo po ay kanyang isama na sa lugar na kanyang pagdadalan sa atin. 1 Corinthians 16:22, sumpain ang sinumang walang pag-ibig sa Panginoon. Maranatha, dumating ka nawa, Panginoon namin. Ito ang panalangin ng mga unang mananampalataya. Ito ang panalangin ng mga unang lingkod ng Diyos. Dumating ka nawa, Panginoon namin. Sila'y nagpapakasubasob, nagpapakarugdob, nagsasama-sama sa diwa ng panalangin na ang Panginoon ay hinihiling nila na dumating na. Bakit? Sapagkat handang-handa na sila. And last point, we need to live holy until the second coming of Jesus Christ. Kailangan nating mabuhay ng may kabanalan hanggang sa muling pagparito ng Panginoon. Hindi uobra na hindi pa bumabalik ang Panginoon, magiging kaisipan ng bawat isa po sa atin, matagal pa yan, hindi pa babalik yan. Sige, magpasasa muna tayo sa buhay ng kasalanang mundo. Gawin muna natin ang mga bagay sa mundong ito. Tayo magpakaligaya muna sa lusak ng kasalanan, hindi po pwedeng ganon. Sapagkat habang nag-iintay tayo sa pagbabalik ng Panginoon, ito ang isa sa pagtitiisa natin. Ang lumayo sa kumunoy ng kasalanan. Ang lumayo sa mga taong pinagmumulan ng kasalanan. At yung mga taong ito na namumuhay sa kasalanan, ang isang misyon natin, sila ay ating maakay patungo sa isang banal na pamumuhay at pagsunod sa Panginoon. 2 Peter chapter 3 verse 11, at dahil dito ang magiging wakas ng lahat ng bagay, mamuhay kayo ng may kabanalan at sikapin ninyong maging makadiyos.